Ipinahinto ng COMELEC ang pag-iimprenta sa mga balota para sa eleksyon 2025. Nag-issue kasi ang Korte Suprema ng DRO laban sa pag-disqualify sa ilang aspirant at iniutos na ilagay ang kanilang mga pangalan sa balota. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Isang emergency meeting ay pinatawag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Kasunod ito ng desisyon ng Korte Suprema na naglabas ng temporary restraining order laban sa mga desisyon ng COMELEC na nag-disqualify sa ilang kandidato o di kaya idineklarang nuisance candidate. Kabilang dyan ang pag-disqualify nila kay dating Representative Edgar Erice sa pagtakbo sa 2nd District ng Caloocan. The TROs prohibits COMELEC from disqualifying them. So this means their names have to be included in the ballot. So it's up to COMELEC how they will implement this, but they will just have to follow the order of the Supreme Court, yes. Problema ito dahil wala na sa mga balotang iniimprenta ngayon ang pangalan ni na Erice at 4 na iba pa. Noong January 6 pa nagsimulang mag-imprenta ng balota ang COMELEC. Sa isang statement, sinabi ng COMELEC para makasunod sa utos ng Korte Suprema, agad daw nilang ipinahinto ngayong gabi ang printing ng official ballots. Kailangan magpatupad ng pagbabago sa candidates database, election management system, automated counting machine at consolidated canvassing system. May babaguhin din sa 1,667 ballot face templates at sa serialization nito at ang pagbabago sa numero ng mga kandidato. Uulitin naman ang pag-iimprenta ng mga apektadong balota. Pag-aaralan din daw kung uulitin ang isinagawang trusted build dahil sa pagbabago sa EMS at database. Matatanda ang sinampahan ng disqualification case si Erice ng isang Raymond Salipot dahil sa munay panggugulo sa proseso ng eleksyon o pagdudulot ng kalituhan sa mga botante sa pamamagitan ng pagpapakalat ng mali at nakakaalarmang impormasyon. Kaugnay yan sa mga komento ni Erice tungkol sa kontrata ng COMELEC at kumpanyang Miru. Nitong January 3, sinapinal ng COMELEC ang desisyon matapos daw hindi makatanggap ng restraining order mula sa korte. Nauna nang iginiit ni Erice na wala siyang nilabag na probisyon ng Omnibus Election Code kaya dumulog sa Korte Suprema. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras.